bahagi ng programa na kung saan ng pakikinig at pag-aaral po ng banal na salita ng ating malapit ng sus. Tayo po ihanda po natin ang ating mga panulat upang ating po i-take note upang tayo po magpalain ng ating malapit noon. Mari po nating isulat dyan at akin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. Mga minamahal, ako po yung nagpapaabot din po ng taos pusong pagbati sa mga minamahal natin mga kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng mga minamahal natin mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat po mga minamahal sa patuloy niyo pong pagsuporta at pagsubaybay sa ating pong banal na gawain dito po sa Olongapo. At nagpapaabot din po ko ng pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral natin, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsamba, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakila at pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Tayo po ay mga minamahal manalangin upang minsan pa tayo po ay pangunahan at magimala ang ating mahal na Panginoon habang pinakikinggan niyo po ang kanyang mga banal na salita. Tayo po ay manalangin muna mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, minsan pa kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, pagkakasala. Dakilan Diyos, dalisayin mo po ang aming mga puso sa lahat ng aming mga kalikuan. Ano man ang aming mga kamalian, malapang na patawarin mo po kami. Sa pagkakataong ito, gamitin mo kami sa gabing ito na maging daluyan ng espiritual na pagpapala. Panginoon, abutin mo po mga nakikinig, lalo na po mga baguhan. Dakilan Diyos, buksan mo ang kanilang mga puso, ang kanilang pangunawa, bigyan mo ng pananampalataya sa mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, O Diyos, lalo na po may mga taglay na sakit karamdaman. Magimala po kayo sa kanila, dakilan Diyos, at aming sinasaway ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal at Panginoon, kain libogsan po natin ang ating mga pambungad na talata dito sa 2 Chronicles chapter 24 verse 1 and 2, talo ng 12, 13, talo ng 17 up to 20, talo ng 23 up to 24. Basahin po natin mga talata. Dito po sa aklat po ng ikalawang kronika, kabanatay 24, talatay 1 hanggang 2, talo ng 12 hanggang 13, at talo ng 17 hanggang 20, at balik ng 23 at 24. Dito sa 1, si Joas ay may 7 taon na magpasimulang maghari, at siya'y nagharing 40 taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Sibia, na taga Beerseba. Sa 2, at gumawa si Joas ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ni Joaida na saserdote. Dito sa talong po ng 12 hanggang 13. At ibinigay ng hari at ni Joaida sa gumagawa ng gawaing paglilingkod sa bahay ng Panginoon, at sila'y nagsiupa na mga kantero at na mga anluwagi upang husayin ang bahay ng Panginoon. At nang nagsisigawa naman sa bakal at tanso upang husayin ang bahay ng Panginoon. Sa 13, sa gayoy nagsigawa ang mga manggagawa, at ang gawa ay nayari sa pamamagitan nila, at kanilang itinayo ang bahay ng Diyos sa kanyang kalagayan at pinatibay. Dito sa aklat po ng 17 hanggang 20. Talatang 17. Talatang 17 hanggang 20. Pagkamatay nga ni Joaida ay nagsiparoon ang mga prinsipe ng Huda at nangagbigay galang sa hari na magkagayoy dininig sila ng hari. 18. At kanilang pinabayaan ang bahay ng Panginoon ng Diyos ng kanilang mga magulang, at nangaglingkod sa mga asera at sa mga Diyos-Diyosan. At ang pag-iinit ay dumating sa Huda at sa Jerusalem dahil sa kanilang salang ito. Sa 19, gayon may nagsugo siya ng mga propeta sa kanila upang dalhin sila uli sa Panginoon, at sila'y sumaksi laban sa kanila, ngunit hindi sila pinakinggan. 20,
At ang Espiritu ng Diyos ay dumating kay Zacarias, na anak ni Joaida na saserdote, at siya'y tumayong mataas kaysa bayan. At nagsabi sa kanila, ganito ang sabi ng Diyos, bakit kayo'y nagsisisalangsang sa mga utos ng Panginoon, na anupat kayo'y huwag magsigawa, Huwag magsiginawa. magsiginhawa, sapagkat inyong pinabayaan ng Panginoon, kanya namang pinabayaan kayo. Dito po sa 23 at 24. At nangyari sa katapusan ng taon na ang hukbo ng mga taga-Syria ay umahon laban sa kanya, at sila'y nagsiparoon sa Huda at sa Jerusalem, at nilipo lang lahat na prinsipe ng bayan mula sa gitna ng bayan, at ipinadala ang buong samsam sa kanila ng hari sa Damasco. Sa 24, sapagkat ang hukbo ng mga taga-Syria ay naparoong may munting pangkat ng mga lalaki, at ibinigay ng Panginoon ang isang totoong malaking hukbo sa kanilang kamay, sapagkat kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, sa gayoy nilapatan nila ng katulang si Joas. Amen. Maminamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin. It's not how to start, but it's how we finish. Hindi kung paano tayo magsisimula, kundi kung paano natin tatapusin. Alam nyo mga minamahal, dito po sa mga talatang nabasa po natin, ito po ay patungkol po sa kasaysayan ng isang pinakabatang hari ng Israel. Ito po ay nagngangalang Joas. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa edad niya na 7 taong gulang, siya po ay naghari na sa Israel. At mga minamahal, sa kanyang kabataan, natutunan niyang lumakad sa kalooban ng Diyos. Siya po mga minamahal ay sabi ng banal na kasulatan, sinunod niya ang mga palatuntunan ng ating mahal na Panginoon Diyos, gaya na nakasulat mga minamahal sa Biblia. Sabi, siya ay nagari at nagaring 40 taon sa Jerusalem. At ang kanyang pangalan ng kanyang ina ay Sibia na taga Beersheba. At sabi ng talata, siya ay gumawa ng matuwid sa harapan ng Panginoon Diyos lahat ng kaarawan ni Joaida na saserdote. At sabi rito, maminamal, inayos niya ang templo ng mahal na Panginoon, inalis niya ang mga Diyos-Diyosan. Tinanggal niya ang mga graven images, maminamahal, at sabi, umupat siya ng mga kantero, mga anluwagi upang usahin ang bahay ng Panginoon, at nagsisigawa ng mga bakal at tanso upang usahin ang bahay ng Panginoon. Ibig sabihin, pinatibay niya, pinaayos niya. At ang sabi, inalis niya ang mga ribulto, ang mga Diyos-Diyosan. Mga minamal, at nayari ang bahay ng Panginoon, at sabi rito sa pamagitan nila at kanilang itinayo ang bahay ng Diyos at kanilang pinatibay. Nalugod ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, ngunit nakalulungkot po, sabi sa mga sumusunod na talata, no namatay yung gumagabay sa kanya, maminamahal, yung po nagpalaki sa kanya na si Joaida, na isang saserdote ng Israel. Mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, pagkamatay ni Joaida ay nagsiparoon ng mga prinsipe ng Juda at nagbigay galang sa hari, nang magkagay dininig sila ng hari. At ang sabi, at kanilang pinabayaan ang bahay ng Panginoon Diyos, ng kanilang mga magulang, at nangaglingkod sa mga asera, sa mga Diyos-Diyosan. At ang pag-iinit ay dumating sa Juda at sa Jerusalem dahil sa kanilang kasalanang ito. Ito po, maminamahal, ang nakalulungkot po sa maraming mga Kristiyano ngayon. Nagsisimula, maminamahal, sabi nga, nagsimula sa maayos na kalagayan, lumakad ng ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon sa simula. Ngunit sinabi ng Biblia, nagtapos, maminamahal, sa pagtalikod. Nagtapos sa pagsuway. Napakaraming mananampalataya ang ganyan, maminamahal. Ito po yung katulad din po ni Joas. Si Joas, maminamahal, sa kanyang kapanahunan, sa kanyang edad na 7 years old, maminamahal, batang-batang hari ng Israel, siya po, maminamahal, ay lumakad na matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon, simula ng kanyang pagkabata. Pero na siya'y lumaki, maminamahal, at na siya'y pinatnubayan ng mga prinsipe. Nung namatay na si Joaida, na siyang gumagabay sa kanya noon, maminamahal, siya rin po, maminamahal, ay naligaw. Nagsimula siya sa maayos na paglilingkod, mga minamahal, pero nagtapos sa pagsuway sa kalooban ng Diyos. Kaya nangyari, maminamahal, sabi ng talatang
23 hanggang 24, nagpadala ng kaaway ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, at sila po, mga minamahal, ay sinakop at nilupig. Ang sabi rito, at nangyari ng katapusan ng taon, ang hukbo ng taga-Syria ay umahon laban sa kanila. At sila'y nagsiparoon sa Juda at sa Jerusalem, at nilipol silang lahat. At pati lahat ng mga prinsipe ng bayan mula sa gitna ng bayan, at ipinadala ang buong samsam sa hari sa Damasco. Ang sabi ng talatang 24, sabi ng 2 Chronicles 24 verse 24, sapagat ang hukbo ng mga taga-Assyria ay naparoong may munting pangkat ng mga lalaki at ibinigay ng Panginoon ang isang totong malaking hukbo sa kanilang kamay, sapagat kanilang pinabayaan ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga magulang, at gayoy nilapatan nila ng kahatulan si Joas. Sila po, mga minamahal, ay nagsimula sa maayos na paglilingkod, nagtapos, mga minamahal, sa pagsuway. Sabi ng Banal na Kasulatan, hinatulan nila si Joas, at siya, mga minamahal, ay pinarusahan ng Assyria dahil sa kanyang pagsuway. Ito po ang nakalulungkot, mga minamahal, sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi po mahalaga kung paano ka nagsimula. Ang importante rito, maminamal, paano ka magtatapos. Napakarami mga mananampalataya, maminamal, na good starter but poor finisher. Nandyan, mababasa po natin, unang-una, maminamal, ito pong si King Saul. Sinabi ng Banal na Kasulatan, maminamal, ito pong si Haring Saul. Siya po, maminamahal, ay katulad din ni Joas. Nagsimula sa isang maayos at mapakumbabang paglilingkod bilang hari. Ang sabi, maminamahal, good starter but poor finisher. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, sa 1 Samuel chapter 9 verse, kung mababasa po natin yung talatang verse 17. 1 Samuel 9:17. Si Joas, o si Haring Saul, maminamal, katulad din ni Joas, nagsimula siya sa pagpapakumbaba at masunuring hari. Pero maminamahal, dumating ang pagkakataon, siya po, maminamahal, ay nagpalalo at marunong pa po siya sa lingkod ng Diyos na si Samuel, na naglagay sa kanya bilang hari ng Israel. Basahin po natin dito to sa 1 Samuel chapter 9 verse 17. Dito po sa aklat po ng unang Samuel, kabanata 9, talata po 17. At nang makita ni Samuel, si Saul, ay sinabi ng Panginoon sa kanya, narito ang lalaki na aking sinalita sa iyo. Ito nga ang magkakaroon ng kapangyarihan sa aking bayan. Amen. Yan, maminamahal. Ito pong si Saul ay nakita ni Samuel, maminamahal, na isang taong napakumbaba. Isang mapakumbabang tao. Sabi ni Samuel, maminamahal, sabi ng Diyos kay Samuel, at nakita ni Samuel si Saul na sinabi ng Panginoon sa kanya, narito ang lalaki na aking sinasalita sa iyo, ito nga ang magkakaroon ng kapangyarihan sa aking bayan. Ibig sabihin, gagawin siyang hari. Dahil nakita ng Diyos yung kanyang kapakumbabaan. Nakita ng ating mahal na Panginoon na siya po ay mayroong pusong masunurin. Pero dumating ang pagkakataon, maminamahal, na nung siya po'y naging hari at naging magaling na hari, dahil sa kanyang pamumuno ay nabigyan niya ng pagtatagumpay ang Israel. Mga minamahal, dumating ang kanyang pagiging masuwayin. Sabi rito, kung mababasa rin natin ang 1 Samuel chapter 15, verse 23, maminamahal, verse 22 up to 24, mababasa po natin paano sumuway si Samuel, si Saul, na sinabi ni Samuel sa kanya, na inutos ng Diyos na lilipulin mo ang Amalekita. Wala kang ititira. Papatayin mo maging ang mga babae, ang mga sanggol. Papatayin mo lahat ng mga lalaki, maging ang kanilang mga hayop, ang kanilang mga hari. Wala kang ititira kahit isa, pati ang kanilang mga hayop. Ay yung lilipulin, lilipuling lubos at wala kang ititira. Pero maminamal, dahil sa pagkayabangan ni Saul, na sabi niya, maminamahal, inisip niya na ito pong si hari ng Amalekita na si Haring Agag
ay gusto niyang maging trophy para makita ng lahat ng mga hari sa paligid niya, maminamahal na ang pinakamatapang na hari, pinakamakapangyarihang hari ay kanyang nilipol at naging alipin niya, maminamahal, hindi niya pinatay gaya ng inuutos ng mahal na Panginoon, kundi ginawa niyang trophy. Ay, iniligtas niya ng buhay, gayong ang utos ng Diyos ay lipulin lahat, ang mga Amalekita, maging ang mga lalaki, ang mga babae, ang mga sanggol, maging ang mga alagang hayop. At ang sabi niya, ang isa pa sa kasalanan niya, maminamahal, hindi niya nilipol ang mga hayop at ikinatwira niya pa na ito'y ihandog niya sa ating mahal na Panginoon Diyos. Samantalang sinabi ng mahal na Panginoon na wala siyang ititira kahit mga alagang hayop. Basahin po natin ang 1 Samuel chapter 15 verse 22 up to 24. Dito po sa kalat po ng unang Samuel, kabanatay 15, talatay 22 hanggang 24. 22, at sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain nagaya sa pagsunod nagtitirig ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagtinig kaysa taba ng mga tupang lalaki, sapagkat ang pangimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. 24, at sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala, sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita, sapagkat ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanilang tinig. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Diyan nagtapos ang pagiging hari. Ito po si Haring Saul. Nagsimula sa isang napakamasunurin at mapakumbabang hari ng Israel, ngunit nagtapos sa pagiging mayabang at masuwaying hari ng Israel. Sinabi sa kanya ni Samuel, maminamahal, sapagkat ang paghimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, akin namang itatakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Mga minamahal, tinanggal po bilang hari, ito pong si Haring Saul. Kaya sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, obedience is better than sacrifice. Kaya napakalaga, maminamahal, na hindi lamang tayo good starter. Kinakailangan, maminamahal, maging good finisher din po tayo. Sapagat ang tinitignan ng Diyos, maminamahal, ang iyong tinapos, hindi yung iyong sinimulan. Nakalulungkot po sa maraming mananampalataya noon, mga magigiting na bayani ng banal na kasulatan. Katulad po ito si Haring Solomon. Si Haring Solomon nagsimula rin po sa isang matuwid, mga minamahal at mapakumbabang hari ng Israel. Ngunit, mga minamahal, sa kauli-ulian, nagtapos siya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at nagtapos siya, mga minamahal, sa buhay bilang isang immoral. Imagine, 7,000, ang kanyang asawa, mga minamahal, ay 1,000 lahat. Mayroon siyang 700 asawa at mayroon pa siyang kabit na 300. At sabi ng Biblia, at siya'y nagkasala sa harapan ng mahal na Panginoon sapagkat ang kanyang mga asawa ay pinasunod siya sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero nagsimula siya, maminamahal, sa pagiging matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng 1 King chapter 3 verse 3, at mamaya basahin natin ang 1 King chapter 11 verse 6 and verse 9, talo ng 9 hanggang 11. Basahin po natin mga talata. Dito po sa kalat po ng unang hari, kabanatay 3, ang talata po'y 3. At inibig ni Salomon ang Panginoon at lumakad sa mga palatuntunan ni David na kanyang ama. Siya'y naghahain lamang at nagsusunog ng kamangyan sa mataas na dako. Dito po sa kalat po ng unang hari, kabanatang 11. Talatay 6. Talo ng 9 hanggang 11. Talo ng 9 at ang 11. Dito po sa 6. At gumawa si Salomon ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi sumunod na lubos sa Panginoon na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Talo ng 9 hanggang 11. At ang Panginoon nagalit kay Salomon dahil sa ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na napakita sa kanyang makalawa. Tuloy-tuloy. Jis? 11. Sige, Jis. At siyang nag-utos sa kanya tungkol sa bagay na ito na siya'y huwag sumunod sa ibang mga Diyos
ngunit hindi niya iningatan ang inuutos ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon kay Salomon, yamang ito'y nagawa mo, ay hindi mo iningatan ang aking tipan, at ang aking mga palatuntunan at ang aking iniutos sa iyo, walang pagsalang, aking aagawin ang kaharian sa iyo, at aking ibibigay sa iyong lingkod. Amen. Yan po, maminamahal ang mga kalunos-lunos na mga sinapit ng mga unang mga hari ng Israel. Mga unang mananampalataya, mga magigiting na bayani ng banal na kasulatan. Sila po mga minamahal ay mga good starter but poor finisher. Andyan po mga minamahal ang mga tinalakay po natin. Unang-una si Haring Joas. Pangalawa mga minamahal ko, ito pong si Haring Saul. Pangatlo, ito pong si Haring Solomon. Sabi ng banal na kasulatan, si Haring Solomon nung kanyang kabataan, sabi inibig ni Solomon ang Panginoon na lumakad sa mga palatuntunan ni David na kanyang ama. Siya'y naghahain lamang at nagsusunog ng kamangyan sa matataas na dako para ihandog sa ating mahal na Panginoon Diyos. Pero dumating ang pagkakataon, mga minamahal, sinabi ng Biblia, siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi sumunod ng lubos sa Panginoon gaya ng ginawa ng David na kanyang ama. Ang sabi ng verse 9, ang Panginoon ay nagalit kay Solomon dahil sa kanyang puso ay umiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at napakita sa kanyang makalawa sapagkat sumamba siya sa mga Diyos-Diyosan, mga minamahal ng kanyang mga napangasawa. Lahat ng mga, kung gaano karami, mga minamahal ng kanyang asawa, ganun karami ang mga Diyos-Diyosan ni Haring Solomon sapagkat bawat na pangasawa niya ay iba-iba ang reliyon, iba-iba ang Diyos na kinikilala, mga minamahal. Kaya kung gaano karami ang asawa ni Haring Solomon, ganun karami ang mga Diyos-Diyosang sinamba ni Haring Solomon. Yan po ang nakalulungkot, mga minamahal. Sabi ng Biblia, sila po yung mga good starter but poor finisher. Nandun pa rin po si Gideon. Si Gideon, mga minamahal, isang napakapakumbaba, mga minamahal na hukom ng Israel. Nagsimula siya, mga minamahal, sa isang pakikipagbaka, mga minamahal, sa Medianita, sa Amonita, mga minamahal sa bundok ng Seir. Tinalo niya ito dahil sa kanyang kapakumbabaan, sapagat siya'y sumampalataya sa mga salita ng mahal na Panginoon na sa pamagitan ng tabak ni Gideon at sa pamagitan ng pakakak at bangang walang laman, mga minamahal, 300 lang sila, mga minamahal. Ang kanyang kawal ay 300. Ang kanilang sandata, mga minamahal, ay unang-una po, mga minamahal, ay yung pong pakakak. Pangalawa, mga minamahal, ay bangang walang laman at sulo. Hindi makapapatay ang kalang sandata, pero ito po, mga minamahal, ang lumupig sa kanilang mga kaaway na tinatawag na Ammonites, yung pong Moabites at yung pong Mount Seir. Mga minamahal, sila ang naglaban-laban, nagpatayan, walang ginawa. Yung 300 sundalo ni Gideon, mga minamahal, binigyan sila ng pagtatagumpay ng mahalapon dahil sa kanyang pagpapakumbaba. Pero makita nyo, mga minamahal, nung siya'y ginagawang hari, sabi rito, kung mababasa po natin ng Judges, chapter 8, verse 22 up to 27, gusto siyang gawing hari sapagkat itong panahon na yon, walang hari ang Israel, meron lamang sila hukom. Gusto siyang gawing hari ng Israel, ngunit dahil sa kanyang kapakumbabaan, mga minamahal, hindi niya tinanggap ito, kundi siya po, mga minamahal, ay pumunta doon sa gubat para hindi na siya gawing hari. Pero ang ginawa ng mga Israel sa sobrang pagtanaw nila ng utang na loob, mga minamahal, sinamba nila si Gideon. At nahulog, mga minamahal, si Gideon, mga minamahal, sa silo sapagkat tinanggap niya ang pagsamba ng Israel. Kaya nga sa kauliulian, mga minamahal, si Gideon ay naging kulto. Siya na ang sinasamba ng Israel. Nagsimula siya sa isang mapakumbabang hukom ng Israel, ngunit mga minamahal, nagtapos siya bilang isang leader ng kulto. Basahin po natin ang talata. Dito po sa aklat ng hukom, mga hukom, kabanatang 8, talatay 22 hanggang 27. Na magagayo sinabi ng mga lalaki ng Israel kay Gideon, magpuno ka sa amin ngayon, ikaw at ang iyong anak, sapagkat iniligtas mo kami sa kamay ng Madian. At sinabi ni Gideon sa kanila, hindi ako magpupuno sa inyo o magpupuno man sa aking anak sa inyo. Ang Panginoon ang magpupuno sa inyo. 24, at sinabi ni Gideon sa kanila, hangad ko
ang isang kahilingan sa inyo, nabigyan ako ng bawat isa sa inyo ng mga hikaw na kanyang samsam, sapagkat sila'y may mga gintong hikaw, dahil sa sila'y mga Ismaelita. 25, sumagot sila, ibibigay namin ang buong pag-ibig at sila'y naglatag ng isang balabal at inilagay roon ang bawat isa ang mga hikaw na kanyang samsam. At ang timbang ng mga gintong hikaw na kanyang hiniling ay 1,700 siklong ginto. Bukod pa ang mga pahiyas na may anyong kalahating buwan at ang mga hikaw at ang mga damit na morado na suot ng mga hari sa Madian, at bukod pa ang mga tanikala na nangasaliig ng mga kamelyo. 27, at ginawang epod ni Gideon at inilagay sa kanyang bayan sa mga bagay sa Opra. At ang buong Israel ay naparoon at sumamba sa kanya roon, at siyang naging ikinasilo ni Gideon at ang kanyang sangbahayan. Amen. Yan po, maminamalang kalunos-lunos na nangyari kay Gideon. Imagine, maminamahal, ayaw niyang tanggapin maging hari. Ayaw niya maging pinuno. Ayaw kong maging pinuno sa inyo. Pero yung pagsamba ng Israel, tinanggap niya. Yung pamumuno, tinanggihan niya. Ngunit nung sumamba sa kanya, ang Israel, maminamahal, hindi niya ito, mga minamahal, tinanggihan. Sabi ng Banal Sulatan, at ginawang epod ni Gideon at inilagay sa kanyang bayan sa mga bagay sa Opra. At ang buong Israel ay naparoon at sumasamba sa kanya roon, siyang naging ikinasilo ni Gideon at ng kanyang buong sambayan. Yan po ang nakalulunos, nakakalungkot, maminamahal. Maraming mga nanampalataya ngayon, maminamahal, ang ganyan. Yung nagsimula sa maayos na paglilingkod, pero nagtapos, mga minamahal, sa pagsuway. Sila po yung mga good starter but poor finisher. Marami po, katulad po ng sabi nga ng Galatia chapter 3 verse 3, maging ang mga mananampalataya sa Galatia. Ang sabi ni Apostol Pablo, kayo ba'y nagpakamangmang na? Nagsimula kayo sa espiritu pero nagpakasakdal kayo sa laman. Nung una, kayo mga bago pa lang sa Panginoon, napaka-spiritual nyo. Napaka-sugid nyo sumunod sa holiness. Kayo ay masugid na naglilingkod sa mahal na Panginoon, pero nung kayo nagtagal, sabi kayo, nagpakasakdal sa laman. Saka kayo naging karnal. Saka kayo, mga minamahal, lumakad sa kalayawan ng sanlibutan. Saka kayo, mga minamahal, na lumakad sa gawain ng mga hindi naglilingkod sa Diyos. Nagpakasakdal sa laman, nagsimula sa espiritu. Nung baby in Christ, napakainit sa mahal na Panginoon. Laging dumadalo, mga minamahal, talagang panabik para sa kanya ang banal na gawain. Pero dumating, mga minamahal, ang panahon na sila po ay tumagal sa paglilingkod sa Diyos, kinaumaya na yung paglilingkod. Sila po yung mga good starter, but poor finisher. Kaya nga ang tanong dito, maminamahal, paano tayo magtatapos, maminamahal, ng maayos na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Yun tayo po, maminamahal, ay maging good starter and good finisher. Paano po natin gagawin yan, maminamahal? How to be a good finisher? Unang-una, maminamahal, sinabi ng Banal Sulatan, dapat po, maminamahal, sabi, ituon natin ang ating mga puso sa pag-ibig sa Diyos at sa matyagang paghihintay sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng 2 Thessalonians chapter 3 verse 5, direct your hearts into the love of God and into the patient waiting for Christ. Na tayo po, maminamahal, ay ituon natin ang ating puso sa pagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Wala dapat, mga minamahal, magiging hadlang sa pagmamahal natin sa ating mahal na Panginoon. Nakatuon ang ating pag-ibig, ang ating puso sa pag-ibig sa Diyos at sa matyagang paghihintay sa mahal na Panginoon. Huwag natin ibaling ang ating mga kaisipan sa mga bagay na material. Huwag natin ibaling ang ating isip, maminamahal, sa mga bagay, maminamahal, dito sa sanlibutan. Sabi ng Biblia, ang sanlibutan ay lilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Sabi ng 1 John chapter 2 verse 17. Basahin po natin itong dalawang talata, 2 Thessalonians 3:5 at 2 Timothy o 1 John chapter 2 verse 17. Dito po sa kalat po ng ikalawang Tesalonika, kabanatay 3, ang talata po'y 5. At patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pag-ibig ng Diyos
sa pagtitiis ni Kristo. Dito po sa aklat ng unang Juan, kabanatang 2, talatay 7. 17. 17 po. Sabi dito sa unang 1, kabanatang 2, talatay 17. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Amen. Yan po maminamalasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 5, kung mababasa natin sa English, direct your hearts into the love of God and into the patient waiting for Christ. Ang ating mga puso, mga minamahal, ay manatili sa pag-ibig sa ating mahal na Panginoon Diyos at sa matyagang paghihintay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Malapit nang bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakikita na natin ang mga nagaganap sa paligid, mga lindol, kaliwat kanan, mga epidemya, lahat ng mga salot, nagdadatingan na nakakatakot ang mundo. Wala na tayong ibang pag-asa kundi ang matyagang paghihintay sa ating pinakamamahal na Panginoon, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Mga minamahal, manatili tayo na sa matyagang paghihintay sa mahal na Panginoon at sa pag-ibig sa Kanya. Marami mga mananampalataya ngayon, maminamal, katulad po sila ng isang aso na sinanay sa paghuhuli ng usa. Sinanay at talagang naging dalubhasa sa panghuhuli ng usa. At nung marunong nang manghuli ng usa, pinakawalan sa gubat, maminamahal. At nung nakakita ng usa, maminamahal, hinabol ng aso yung nakita niyang usa. At nung mga minamahal, maabutan niya na yung usa na kanyang inahabol, meron pong dumaan, mga minamahal, na isang rabbit, isang kuneho. Kaya nga, napunta doon ang nabaling sa kanya, nabaling sa paghabol sa kuneho, maminamal yung isip ng aso na sinanay sa paghuli ng usa. Kaya nga, hinabol niya naman yung kuneho. Nung maabutan niya na yung kuneho, maminamal, meron naman siya nakitang maliit na daga. Ang ginawa ng aso, maminamal, hinabol naman yung maliit na daga. Ganun tayo, mga minamahal. Sinanay tayo sa paglilingkod sa Diyos. Sinubog tayo ng ating beloved pastor. Tayo po'y pinuhunan ng panalangin, ng pag-aayuno. Tapos habang tayo po'y natuto ng maglingkod sa Diyos, natuto tayo umibig sa mahal na Panginoon, biyasa na tayo, maminamahal, sa mga salita ng Diyos. Meron pong mga umaagaw sa ating pansin. Una-una po, yung ating mga profesyon, yung pagiging gusto natin magkaroon tayo ng mataas na kalagayan sa lipunan. Gusto natin magkaroon tayo ng profesyon. Gusto nating makatapos sa pag-aaral. Hindi masama yan, maminamal, pero kung ibabaling mo ang panahon mo dyan, maminamal, ikaw po ay nagsimula sa maayos, ngunit hindi ka nagtapos, maminamahal, sa isang matuwid na paglilingkod sa Diyos. Ikaw ay good starter but poor finisher. Ang umadlang sa iyo, yung iyong profesyon, ang iyong karir. Gusto mong ipagpalit sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, ang iyong profesyon, ang iyong trabaho, ang iyong negosyo. Yan po ang nakalulungkot. Para tayong aso na sinanay, mga minamahal, sa paghuli ng usa, pero nung merong nakadistract sa atin na kuneho, yun na napunta na doon ang focus natin. Tapos nung mahuli na natin yung kuneho, maminamahal, may dumating naman na daga, napunta naman ng focus natin yan. Una-una ang focus natin nasa pag-aaral. Nung may mga dumating, mga minamahal na mga lalaki sa buhay natin, mga babae sa buhay natin, napunta naman doon ang isip natin. Napunta naman sa pag-aasawa. At nung tayo po'y mag-aasawa naman, napunta naman, mga minamahal, doon sa pagpapatayo ng bahay, sa pagpapaunlad ng ating mga kabuhayan. Kaya nga, yun ang nagiging dadlang upang tayo po ay mawala sa kalooban ng Diyos, maging good starter at maging poor finisher. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Dapat nakapokus lagi tayo sa finish line. Napakalapit na. Wala nang pagkakataon lumingon sa likod. Maminamahal, paglilingon po tayo sa likod, mas malayo pa yung ating babalikan. Pero ito pong nilalakaran natin, maminamahal, yung paglilingkod natin sa Diyos, malapit na tayong magtapos. Andiyan na po ang finish line, abot kamay na po natin ang pag-uwi sa piling ng Diyos, yung rapture. Abot tanaw na natin yung pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya nga, wala nang panahon para bumalik, wala nang panahon para tumalikod uli, maminamahal. Napakahirap maging good starter but poor finisher. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, dito po sa huling talata, sa Ezekiel,
chapter 3 verse 20, kung ang matuwid ay lumihis sa kanyang katwiran at nagpakasama, hindi titignan ng Diyos ang iyong katwiran, ang titignan niya ang iyong kasamaan. Pero kung ikaw naman ay nagbago ang isip, maminamal tinalikuran mo ang iyong masamang gawa, sabi talilikuran naman ng Diyos, kalilimutan niya ang iyong kasamaan noon at ang titignan niya yung katwiran mo ngayon. Ibig sabihin, laging nakatingin ng Diyos sa present. Kaya nga ang paraan upang tayo lagi po mga minamahal na maging good starter and good finisher, sabi ng Biblia, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Basahin po natin, Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, mga minamahal. Dito po sa kalat po ng Hebreo, kabanata po 2, ang talatay 1. Sabi dito, 12 12 po. 1 at 2. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanatay 12, talatay 1 at 2. Kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis. Ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ezekiel 3:20. Dito po sa aklat ng Ezekiel, kabanata 3, ang talatay 20. Muli, pagka ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kanyang katwiran at gumagawa ng kasamaan at ako'y naglalagay ng katitusuran sa harap niya, siya'y mamamatay sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan. Siya'y mamamatay sa kanyang kasalanan at ang kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa ay hindi aalalahanin, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Amen. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Ang Diyos ay laging nakatingin sa present. Kung matuwid ka noon at ikaw ay nanlamig, nanghina, mga minamahal, naging poor finisher ka, hindi na titignan ng Diyos ang iyong pagiging good starter. Ang titignan niya yung poor finisher. Mga minamahal, titignan niya yung present. Pero kung ikaw ay magpapakainit, mga minamahal, babaguhin mo ang iyong ugali sa paglilingkod sa Diyos, kalilimutan naman ng Diyos ang iyong panghihina, ang iyong panlalamig, ang titignan niya, maminamahal, ang iyong kainitan ngayon. Kasi sinabi ng banal na kasulatan, yamang tayo nakukubkob ng di mabilang na saksi. Tayo po'y napapaligiran ng mga anghel sa kalangitan, maminamahal, nakikita po lahat ng ginagawa natin, napapaligiran tayo ng di mabilang na saksi ng mga anghel sa kalangitan. Maging ng mga demonyo, maminamahal, na nakapaligid sa atin, iniintay tayong madapa. Sabi, itabi natin walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhin ang pagtitiis at takbuhin inilagay sa harapan natin. Ang sabi sa verse 2, at masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Yan po ang sekreto, mga minamahal, upang tayo po, mga minamahal, ay maging good starter and good finisher. Sinabi ng Biblia, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. At ang sabi ni Apostol Pablo, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at nagtutumulin sa mga bagay na nasa hinaharap upang maabot ko, maminamahal, ang gantimpala na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Limutin natin ang mga bagay na nasa likuran. Magtumulin tayo sa mga bagay na hinaharap. Huwag tayong lumingon sa likod, huwag tayong lumingon sa kaliwa, sa kanan. Mga minamahal, tumingin tayo ng diretso sa finish line. Ito po ang langit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya po ang tagapagtapos ng ating pananampalataya. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, buksan po natin ang ating isip, ang ating puso sa pagtanggap sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sumunod po kayo sa panalangin habang napapakinggan natin awaiting, I give you Jesus. Amen. Praise the Lord. At habang napapakinggan po natin ang I Give You Jesus sa mga sandaling ito, ay kayo po itanggapin nyo po ang kaligtasan
ng inyong mga kaluluwa. Ito po alang-alang sa kapanganan po ng aming mga inibig na kababayan. Napakapalad nyo po. Napakinggan nyo pong purong-purong banal na salita ng ating dakilang Diyos. Nais ng ating dakilang Diyos. Siya po'y tanggapin nyo, papasukin nyo bilang hari, tagapagligtas sa inyong buhay. Sabihin nyo pong katagang ito na aking babanggitin. Dakilang Ama, Diyos, na makapangyari sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, ako po ay nagpapasalamat sa mga banal mong salita na aking napakinggan sa gabing ito. Ako po ay lumalapit sa trono ng biyaya sa kalangitan na isang taong makasalanan. Malapay nung patawarin mo po ko, Diyos, sa aking mga nagawang kasalanan magmula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Malapay noon, inihiling ko pumasok ko sa aking puso, ugasan mo po ko ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo ng dahil sa iyong mga kasalanan. Iligtas mo po ko sa apoy ng impyerno, sa po na aking masabuhay. Isulat mo ng aking pangalan niya sa aklat ng kalakitan. Ito ng aking samot na langin sa pangalan ni Jesus na aking tinatanggap sa gamito. Amen. Kami na po manalangin para sa iyo. Panalangin natin mga kapatid. Dakila po naming Ama Diyos na makapangyari sa lahat, sa makapangyari pangalan ni Jesus. Malapay na rin po tumanggap sa gabing ito ng aming mga kababayan na nakarinig ng mga banal mong salita through webcast. Malapay nang kahabagan mo sila, patawarin mo sila sa kanagawang kasalanan, gawin silang tunay mong anak, sa isip, sa puso, sa katotohanan, dalhin mo po sila sa yung banal na gawain. Personal, lawanan silang makadalo at personal silang makapagbabautismo sa tubig. Sa ipagpapatawad na kayo makasalanan at o Diyos, isulat mo kanila pangalan sa kalatang buhay sa kalingitan. Sampu na kayo masabuhay. Itong aming samudalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. At tayo po'y darako po sa ating masiling. Ano mga po ating mga taglay-taglay na mga karamdaman, mga problema. Idulog natin po sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kasama po natin ating beloved pastor. Siya po'y naka-backup prayer sa sandaling ito na sabi nga po na kung may emergency hotline po, yung mga sanlibutan, yung mga tinatawagan nila, may ambulansya. Kung ang emergency hotline po ng ambulansya ay 119 at yung rescue ay 110 at meron naman pong emergency hotline yung mga Kristiyano na sinabi po ng Jeremiah chapter 33 verse 3 na call unto me and I will answer thee and shew thee the great and mighty things which thou knowest not. Amen. At tumawag tayo sa sandaling ito na kung paano tumawag si Aring Ezekiel ay dinagdagan po ng dakilang Diyos yung kanyang buhay nung siya po'y tumawag dahil ay may taning ng kanyang buhay. Nung siya po'y tumawag, umiyak, nagsumamo sa ating dakilang Diyos, dinagdagan ng 14 years yung kanyang buhay. Tumawag tayo sa sandaling ito. Dakilang Ama, Diyos, naming makapangyari sa lahat, sa makapangyari pangalan ni Jesus. O Diyos, tumatawag kami sa sandaling ito sa iyong dakila at marilang makapangyari ang pangalan naming pinakamamalabay na Jesus. Sa iyo kami nagtitiwala, malabay noon, nananampalataya kami na walang mahirap na bagay sa Diyos. Lahat ng bagay ay kaya mong papangyarihin, malabay noon. Kaya sa sandaling ito kami nananampalataya. At narito po kami nananampalataya na dinudulog namin sa trono ng biyaya sa kalangitan. Nagpadala po ng mga prayer requests through messenger. At narito po prayer request po ng aming beloved brother Bongbyong. Complete healing ang paggalumo sa kanya, dakilang Ama. Pagalingin mo siya, gawin mo siyang buhay na padato sa banal mong misteryo ito. At si Sister Chloe, inihingal at may tonsil, malapay na pa tonsillitis, pagalingin mo siya. Si J. Kalingasan, malapay na namamaga ang kanyang bahagi ng kanyang namamaga ang kanang bahagi ng sigo, Diyos. Pagimalaan mo ng aming kapatid na ito, malapay noon. At si Mary Ann, nagpapalpitate, malapay noon, nagpapalpitate ng kanyang puso, malapay noon. Magimala ka sa oras na ito sa kanyang buhay, O Diyos. At si Caster Troy Mercado, may lagnat, malapay noon, pagalingin mo siya. Si Rion Angelo Subayno, may lagnat at ubo, malapay noon, pagalingin mo pong karamdamang ito, Diyos. Walang mahirap na bagay sa iyo. Si Jude Pandaan, malapay noon, masakit po ang kanyang braso, malapay noon, pagalingin mo po siya, ng aming kapatid na ito, Diyos. Si Nina Pahanostan, malapay noon, siya po ay may nosoparigel cancer, malapay noon, bigyan mo siyang complete healing, dakilang Diyos. Dugtungan mo po ang kanyang buhay, malapay, bigyan siyang pagkakataon na malapay noon na mapapaglingkuran ka pa niya, O Diyos. Dagdagan mo kanyang buhay, pagaling mo ngayong cancer na ito. Si Roda Solis, si Billy and Corazon de Leon, naway pagpalain mo po at matanggap sa inaplayan na trabaho, malapay noon.
At si Anthony Gulahara, mahal na Panginoon, naway maging normal ang kanyang treadmill, stress test, echo, malapay medical examination. Hallelujah. Si Segundina Carulio, may trangkaso, malapay no, pagaling mo po siya. Si May Lobos, malapay noon, naway makapasa sa kanya pong exam, malapay yung bigyan mo siya karunungan, naway ikaw ang bahala, Diyos, sa kanyang inaklayan, naway makapasa po siya. Si Lester Redila, siya po ina-addict sa paninigarilyo at pag-iinom ng alak at mawala sa katinuan. Na-depress po siya. Dakilang Diyos, kabagan mo ang kapatid na ito. Alisin mo kanyang pagka-depress dahil siya ina-addict na malapay noon sa alak. At si Corlito Tamin, malapay may cancer sa baga, malapay pagaling mo po ang aming kapatid na ito. Malapay noon, bigyan mo siya pagkakataon, malapay noon, may taas ang yung dakilang pangalan, makikilala, manampalataya sa iyo. Si Joshua Paradisa, masakit po kanyang ulo, malapay pagalingin mo po siya, Lord God. Aplusin mo kanya nananakit na ulo, ito ibigyan mo kaginhawaan. Prayer request po ng aming beloved brother Edwin Ocampo, malapay Panginoon. Kaming kapatid na ito, Diyos, bigyan mo po siya ng kagalingan sa kanya pong mataas na blood pressure. Hallelujah, pagalingin mo siya, malapay Panginoon. Hallelujah. Kaabagan mo siya, Lord God, sa gabing ito. Hallelujah, sa lahat pa po ng sumasabay sa gabing ito. At in the mighty name of Jesus, sama sinasaway mga sakit, karamdaman, demons of leukemia, demons of psoriasis, demons of high blood, mataas na blood pressure, diabetes, AIDS, asthma, cancer, goiter, migraine, at sakit sa baga, myoma, acidic, lagnat, ubo, pilay, sakit sa puso, insomnia, at lahat ng sakit, karamdaman, UTI, COVID-19, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, lahat ng uri ng sakit, cancer, cast out, be healed, problem be solved, pagalilangan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tanggapin niyo po ang kagalingan nagmumula sa ating mahal na Panginoon Jesus. Amen. Ay tinuturo po dito ang 100% na pananampalataya sa Diyos. Amen. At muli po sa pangalan po ng aming minamahal, ginagalang Malapastor, Evangelist Wilda Lumeda, kami pasamantala nagpapaalam sa gabing ito. At sa araw pa rin ng bukas, tayo magsisimula ng 9 p.m. to 10 p.m. At nyo pong nakasama, nakapilingan nyo pong kapatid sa mahal na Panginoon, Brother Paulo Bondok. At kasama natin yung ating IT group, ang ating online technical side. Umantabay po sila sa ating webcast. Ating pong beloved brother Gary Nabat, beloved brother Adrian Cristal, beloved brother Aldan Cristal, at sa lahat po ng ating mga beloved live webcast viewer, ang Diyos po magpala sa inyo sa patuloy nyo panonood ng kanyang banal na programa. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night.